Ano ba, magkakalas na ba tayo ngayon? Kabit na ba natin? Yummy! So yun, nabili tayong lithium. Nakakabit natin dito. So yung upuan pa lang kinakalas ko. So yan yung mga lilinisin natin. So para makalas, yung upuan muna kinalas ko para makita ko kung paano ko didiskarte yan. So dito yung mga tornilyo niyan. Allen wrench pala to. Allen wrench. Oh. Ngayon po ako lang po magbabaklas. Okay? So tanggalin natin yung mga rubber. So ayan. Tatanggalin natin ang Allen wrench. Nakakamay ko lang. Pero dapat ito sinusungkit kasi yung lock nito. Ayan na siya. Mangat na. So yun na yung baterya kagad. Nakikita na. Kulang pa. Ito na yung Allen wrench. Ayun. Ay, 100 ulit tayo guys. Ay. Mukhang di kaya ng 100 ko ah. Ay, sorry. Naisip ko lang. Ito na yung pang sungkit ko. Ito na. Sungkit natin. Sikwat. Wala din. Kaya nakakatakot dito sa N-wall. Ayan, narinig niyo ba? Oo, di ba? Basag lahat kung basag eh, no? Hirap isang kamay. Gagawin ko muna. Yun, nakalas natin yung flooring. Medyo na-challenge kasi medyo ang dumi. Pero hindi napinga sa tibay, Nakaslide lang kasi siya dito. So, kakalasin natin to para mabaklas natin isa-isa yung battery. Ito, sinusuksok lang to. Ayan, dito yan. Ito tatanggalin yan. Okay. So, check. Black, negative, positive. Buksan natin yung breaker. Tingnan natin kung tutunog. Tingnan natin. Ano lang voltage nito? 72 volt. 82. Grabe. Wow. 84 yan. Testing. Ngayon natin ng tumulin no? Ayos pala to, ayos to. Kakabit ko na talaga to. So, time check 10:35. Binaklas ko ngayon. Wala magawa. So, babaklasin ko lahat ng lead acid dito ngayon. Lilinisin ko na rin. So, para may kabit yung nakita yung ko. Yan. Ayan na nga po. Ikalas ko na yung 4, 6, 6 na baterya. So, ayan. Pasok na pasok ang ating lithium. Sakto. Gagamitan natin ng mga malulupit na technique. Ayan, kung ano yung napupulot natin. Styro. Ipit lang natin yan para hindi halog-halog. Ayan, masikip para halog-halog. Wow! Konti pa. Ayun, bumaba. Dito naman, hindi na nagalaw. Nakasipit naman dyan. Styro lang ng styro. Ayan, ganyan yan. Yan, nabuo na po natin. Time check, 12 o'clock. So, alos 2 oras ko siyang ginawa dahil ako lang po mag-isa. Binuo ko na siya.
Pinosisyon ko na po yung lithium. Nandun na siya. So puro foam na lang po yan. Yung mga flooring na pambata, no? Kung natatandaan niyo yung mga parang puzzle. So ayan. Konting linis. Tapos ito na lang gagawin ko. Hihinangin ko na to bukas. Bali, ready ko na to. May tingga na tayo. Para may kabit natin dito sa Yummy. Anderson. Yun yung isa. So, bukas babara natin to ng tanso. Ay, tanso. Tingga. Dumi na ng kamay ko. Ayan. Pag natin yan, guys. Shoot natin yan. Paliliguan natin ng ano yan. Ayan, ganyan. Tapos pipit-pitin pa natin yan. So, yun. Bukas ng maga. Pahinga na. Sasalpa ko na to bukas. Lithium na. So yun, for today's video, eto na. Tayo ay magluluto. Then, kailangan po natin to para po sa paghinang nitong Anderson. Kasi hindi po kaya ng panghinang. Sobrang hina. Hindi ko makapit. Ayan. Pakita niya pala. Pasok. Wow. Ayan. Ipa. At least mga kalahating tingga ang nasa loob. Yes. Para kumapit agad. Ay, di pa. Wow. What? Ayan siya. Testing natin yan. So, meron na lagyan ng excess yung tingga na tulo. So, ito, kapit na siya. Kapit na. Yes. So, tatanggalin na natin para pag sinuksok natin doon sa ano niya. So, okay na yan. Tapos, medyo pipit-pitin natin to ng konti para sa pag-lock. After pinupok-pok to, tingnan ko lang kung kaya ng kamay ko. Ayan. Ayan.
Ayan, makasok pa kamay. Lagyan natin ng cover. So ayan, lalagay na natin yung positive, negative. So naka-off yung breaker para pag sunok-sok natin hindi baka tumama kung saan So ayusin muna natin to, napapakita natin pag ano. Okay, positive, negative, ayan. Yan po yung Anderson. Ayan. Tapos buksan natin ang breaker. Ayun na, tumunog yung ano. So pwede na natin the famous alert. Yan, tingnan natin ngayon kung ano yung nasa panel. Ito ay stock hindi yung kinuha ko hindi pa na-charge. Ayan, 82 volts. So, tingnan natin ngayon ang top speed niya ngayon. So 1, dating 31, ngayon 38, 30 ano. So pagka 2, dapat yan 41, 42. So nagpo 48. Sa 3, ayan na siya, nagsi-61 na siya. Dati 53 lang makikita nyo dyan. Pero syempre iba pa rin yung ano, yung nakasakay. Ayan, 82 volts. Ayan. Nakikita nyo po siya, yung accuracy niya sa 82 volts. Ngayon. Okay. Sige pa rin. Ayun, sa mga bibili pa lang ng ng e-bike, ako nire-request ko kasi, yung binili ko to, sabi ko gusto ko sa harapan ko ilalagay yung yung battery para alam ko na hindi gamit, brand new talaga. So ganito po yan. Ito po yung nakakabit ngayon sa WSP, kinalas ko dahil nag lithium tayo. Ganito para ma-check nyo po kung okay pa yung battery. Yan, dapat yan pumapalo ng 13. Yan, kata nyo po 13.9, 13.8. So ito, pangalawang charge ko, inaano ko siya para individual charge ko siya ngayon. Ito muna, testing natin tong isa. Positive, negative. Ito hindi pa mga na-charge to. So ayan, 13. Pumapalo po ng 13. So isa, tingnan natin. So 13 din po siya, 13.3. Dapat po yan lahat 13. Ayan, 13.2. So ngayon, pagka na-charge natin siya ng repair charge, yan, papalo po ulit siya ng okay, mali na ba ito? Buti na lang. So, hindi natin mababaklas. So anyways, so ganun po ang pag-check pagka bibili po kayo ng e-bike na yung charger kailangan, yung battery. And then, ayun, ano pa ba ang kailangan natin So ito, individual charge ko siya kasi hindi ko na siya ma-charge ng isang diretsuan kasi nga nakakalas na siya sa battery ay sa motor. So yun lang guys. So maganda dito sa natin, nabili nating battery. Meron na po siyang application, yung Gkong Bluetooth. So para makita natin yung kung ano yung nagcha-charge, paano siya nagcha-charge, kung ilang years na siya. Makikita rin dito yung kung healthy pa yung battery. Ayan, so normal naman daw po yan, nagpapalit-palit po ng yung nagdi-discharge. So yun, testing naman ng pagcha-charge kagabi. Ako lang po lahat nagbaklas niyan. Madali lang naman. So hindi maiwasan may mga napingas dahil nga malutong dito, napingas na tong side na to. Pero okay lang. Nakadapat pa rin naman siya. Palilinisan na lang natin.